Isang intro. Narito ang aking kamag-aral. Maaari ko pang malaman ang iyong pangalan at pagkakakilanlan. Hi everyone! Ako nga pala si Mel ng Las Piñas City. Ayun, at magsimula na tayo sa aking mga katanungan. Sa anong mga sitwasyon mo nagagamit ang wikang Pilipino? Sabihin na lang natin nagagamit ko ang wikang Filipino sa pang-araw-araw kong gawain. Ginagamit ko ang wikang Filipino para maging medium upang matutunan ko ang mga bagay, maisalahat ko ang lahat ng aking kagustuhan, at matuto ng mga bagay-bagay sa mundo. May sitwasyon din naman na nagagamit mo ang wikang Ingles sa iyong pang-araw-araw. Marami. As in, tulad nito, siguro dahil na rin sa impluwensya ng karamihan, o sabihin natin impluwensya ng pananakot ng mga Amerikano na naging basis na natin magsalita ng Taglish sa pang-araw-araw. Dugtong ko lang din, no? May sitwasyon din ba na parehas mong nagagamit ang wikang Ingles at wikang Filipino sa isang sitwasyon? As tulad yan ang sinabi ko kanina, dahil sa mga dayuhan at mga mananakot, natutunan natin gamitin ang lingwahe ng Filipino o wikang Tagalog at wikang Ingles ng sabay. Kasi siguro dahil na lang din sa maraming mga bagay, maraming mga words na mahirap i-explain sa Tagalog compare sa English. May huli pa akong katanungan. So bilang isang Pilipino, paano mo mapapahalagahan ang wikang Filipino? Sabihin lang natin na dahil talamak na naman ang teknolohiya, maaari tayong gumawa ng isang page or sabihin na natin YouTube channel or mga content sa TikTok na nagdala yung i-promote ang sarili nating wika, which is yung wikang Filipino nga. Para dito, karamihan sa mga bata is makita nila yung halaga ng wika natin kasi ang wika natin ay yung pagkakakilanlan natin as Filipino. Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Nandito ho ako ngayon sa Barangay Poblasyon upang interviewin ng isang tindera sa sari-sari store. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Maaari niyo ho bang ipakilala ang inyong sarili? Magandang umaga rin po. Ako po si Gabriel Victorino, isang tindera sa aming sari-sari store sa Poblasyon, Muntinlupa City. At ako po ay isang estudyante pa lamang. Okay ho. Meron lamang ho akong mga ilang katanungan sa inyo tungkol sa wikang Filipino. At sisimulan ko na ho sa unang tanong. Sa anong mga sitwasyon ho ninyo ginagamit ang wikang Filipino? Halos ginagamit ko na po ito sa pang-araw-araw po kasi para rin po mas magkaintindihan po at para mas malinaw po yung transaction po namin sa mga bumibili. Okay ho. Ang pangalawang katanungan ko naman po ay sa anong mga sitwasyon naman ninyo ginagamit ang Ingles? Minsan po ginagamit ko ito lalo na kapag ang mga produkto ay nakasalitang Ingles o nasa wikang Ingles para na rin mas maunawaan ng mga ibang bata dahil mostly yung mga bata kasi ay ang wikang English ang ginagamit nila. Okay. Tama ho yun dahil ang mga kabataan ngayon, alam naman ho natin na puro English na ho ang salitang kanilang ginagamit dahil na rin ho sa mga pinapanood nila. Tama ho ba? Tama po yun, ay na pinakasanayan kasi nila eh. Okay po. Ang pangatlong katanungan naman po ay, may mga pagkakataon ba na sabay ninyong ginagamit ang Filipino at Ingles sa isang sitwasyon? Oo naman po, mostly na po kapag may mga estudyante nagtatanong sa akin tungkol sa, kunwari, halimbawa na to ay ang paper o ang ballpen. Ginagamit ko na rin to para na rin mas balance yung pakikipag-komunikasyon namin para hindi na rin mahirap unawain. Okay po. Dumako na ho tayo sa aking huling katanungan. Ang aking huling katanungan ay, paano ninyo napapahalagaan ng wikang Filipino bilang isang tindera? Mahalaga na po sa akin ang wikang Pilipino dahil ito po yung ginagamit ko sa araw-araw na pamumuhay ko dahil ito na rin yung kinalakihan ko. At ito po yung ginagamit namin para mas magkaintindihan po kami ng mga bumibili sa akin dahil at tulad nga po ng sinabi ko, ito na po yung nakasanayan namin kaya ito po yung gagamitin namin upang magkaunawaan po ng mas maayos. Okay ho, maraming salamat po sa inyong mga katanungan. Maganda ho ang mga sagot na ibinigay ho sa akin ni
Miss Kaybel Victorino. Maraming salamat ho sa inyong oras at maraming salamat ho sa pakikinig sa aking interview. Salamat sa pagpayag sa iyong pakinayam. Maaaring ba bang ipakilala ang iyong sarili at kung ilang taong gulang ka na? Okay, hello, magandang umaga. Ako po pala si Azalea Paracale Habahab, 19 years old. Isa po akong call center agent. Maraming salamat. Meron lamang ako ditong mga ilang katanungan. At una doon ay ano ang demographic kong pagkakakilanlan mo? Ako po ay isang Filipino. Okay, salamat. At sa anong sitwasyon yung ginagamit ang wikang Filipino? Sa pang-araw-araw na pakikipagkomunikasyon sa mga taong nakakasama ko, nagagamit ko po ang wikang Filipino. At sa anong sitwasyon naman ninyo ginagamit ang wikang Ingles? Actually kasi, isa po akong call center agent. So sa pagtatrabaho ko pa lang, nagagamit ko na ang salitang Ingles. Okay? May mga pagkakataon ba na sabay ninyo ginagamit ang wikang Filipino at Ingles sa isang sitwasyon? Maaaring bang ipaliwanag? Okay. Yes, isa rin akong estudyante. So, sa mga reportings pa lang, meron kami mga reportings na Tagalog at Ingles. So, doon nagagamit ko ang wikang Ingles at wikang Filipino. Salamat. Maaari mo bang ipaliwanag sa kung paano o paano nyo napapahalagaan ang wikang Filipino? Sa pang-araw-araw pa lang na pakikipagkasalumuhan natin, mas napapahalagahan ko talaga ang wikang Filipino dahil yun yung ginagamit ko para makipag-usap sa mga kakilala ko, sa mga magulang ko, maski sa yung ngayon na kinakausap ko. Aray, maraming salamat. Muli, maraming salamat sa pagpayag sa pakikipagpakinayam sa akin. Masasabi nga na ang wikang Filipino ay higit pa sa simpleng paraan ng komunikasyon. Ito ay ang yaman at sandata upang maging malaya at maunlad ang ating bansa. Mapaano mang estado, guro man o isang mag-aaral, ito ay ang ating pagkakakilanlan at pagkatao bilang Pilipino. Yan lamang po. Maraming salamat.